Update naman po tayo mula dyan sa may Kamara de Representantes. Makakausap po natin ang kinatawan ng ikatlong distrito ho ng lungsod ng Maynila, si Representative Joel Chua. Magandang araw ho, Representative Chua, sir. Si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News, sir. Ay, magandang umaga at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Thank you so much for joining us. Tayo po napapakinggan at napapanood live sa ating pong 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, Representative Chua, sir. April 14 po yung susunod na atin pong pagdinig dun sa dalawang nalalabing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kamusta yung preparation so far ng House Justice Panel, sir? Actually, katatapos pa lang ng mahal na araw ng Semana Santa, kaya hindi pa po kami nakakapag-usap-usap. Pero expected po ninyo by next week ay sa April 14, Martes po to, gaganapin ay may mga ilan na po tayong mga isasalang dito para magbigay po ng mga clarificatory questions sa ilang mga sinagpina po natin. Opo. As of now, meron na ho bang kasagutan, Representative, yung mga agencies na pinadalhan po ninyo ng mga subpoena? Halimbawa dito yung sa Philippine Statistics Authority para ho doon sa pag-confirm doon sa mga pangalan, controversial na pangalan like Mary Grace Piatos, sir. Wala pa po kasing report sa amin yung Committee on Justice. Bagamat ito naman ay meron na kasing mga record dito, no, na naitala, lalong-lalo na nung nakaraang committee hearing sa Committee on Good Government. Kaya ito naman po, hindi naman po ito bago sa amin. At karamihan naman po dito ay kalakip na po nito na mga ebidensya na naka-attach po doon po sa complaint. What about yung dalawang particular na report, Representative Chua, sir, yung sa National Bureau of Investigation na kayo mismo ang nag-raise nito para doon sa kanilang investigation doon sa naging pagbabanta ni VP Sara, and then yung report ng inyong komite na nagsagawa ng investigation po noon doon sa paggamit po ng CIF or Confidential and Intelligence Fund, kasi pinapasabpina itong dalawang report na ito. Available na po ito for April 14, sir? Well, inaasahan po natin at sana po dumulog din yung representante ng mga nasabing ahensya para i-authenticate yung mga nasabing dokumento na ating pong hinihingi. Yung report ng inyong committee, sir? Yung report naman po ng committee, nandiyan lang naman po yan sa Kamara. Bagamat bubukas, actually, ano pa lang kami, halos ano pa lang, katatapos pa lang ng Semana Santa, Martes pa lang po ngayon. So, hindi pa po tayo nakakapag bukas. So, but hopefully, dahil bukas po kasi nasa Kamara po kami, didinggin po namin yung sa Committee on Ways and Means sa mga ahensya po ng ating gobyerno para malaman po natin yung mga paghahanda po nila dito po sa mga crisis na kinakaharap po natin. So hopefully malaman po natin at ma-check at ma-verify yung mga dokumento. Lalo medyo mahaba-haba rin po yung pagdinig na ginawa ko ninyo noon, makailang serye ho yun. Okay, Bombo Ever, with your questions kay Representative Chua. Alright. Kahapon po, Representative Chua, nagpadala na rin po ng subpoena ang House kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla para dumalo po sa pagdinig sa April 14 at dalhin po yung salin po ni Vice President Sara. Sa inyo pong pagkakaalam ay meron na po bang natanggap ang komite na kasagutan po mula sa Ombudsman? Kung kahapon pa lamang po ito napapadala, malamang hindi po tayo nakakatanggap pa niyan ang Kamara. But hopefully within the week or kahit naman siguro pagpunta na lamang po, pwede naman po yung bitbitin dahil syempre ito po ay mahalagang dokumento rin. Right. Kunin na rin po namin yung inyo pong komento or pananaw po dito, Representative Chua. Bago po kasi yung Semana Santa, nagayon po ang grupo ni Atty. Israelito Torreon na petisyon sa Korte Suprema at hiniling na ipatigil po yung pagdinig ng House Committee on Justice. Apektado po ba yung kung sakali yung impeachment proceedings habang nakabinbin pa ito pong magiging desisyon ng Korte Suprema? Hindi naman po, hindi po ako naniniwala na siya po ay may legal standing dito po sa impeachment case. At ako ay very confident na ito ay hindi papansinin at hindi mabibigyan ng tugon ng Korte Suprema. Basta't kami dito, tuloy-tuloy lang ang aming pagdinig hanggat
nakaset po kami ng 3 hearing dates. So, titignan po namin kung matatapos po namin ng 3 hearing dates. Kung sa tingin po namin enough na ay i-wrap up na po namin. Anyway, ito naman ay determination lamang ng probable cause. Mm. At kunin na rin po namin yung update po kung tungkol nga po dito sa pagharap po nila Ramil Madriaga at Attorney Michael Poa. May confirmation na po ba na sila po ay dadalo? Hindi ko pa po sure pero inaasahan po natin ang kanilang pagdalo sa April 14. So siguro si Ramil Madriaga madali naman po yun dahil siya naman ay nakadetain. Siguro si Michael Poa ang wala pang abiso kung siya po ay dadalo o hindi. Alright, Bombo Jen. Okay. Just a follow-up dun kay Attorney Pua, Representative Sir, ang sabi kasi niya, nung last na balita natin, before ang Semana Santa, sabi niya pwede siyang magpasaklolo sa Supreme Court at tanungin sa Supreme Court kung pwede siyang dumalo doon. Una, bilang dating Undersecretary ng Department of Education at pangalawa, bilang abogado nga ni VP Sara sa kanyang impeachment complaint. Ngayon, kapag halimbawa hindi dadalo si Attorney Michael Poa, maaantala ho ba yung ating pagdinig given yung 60 days na atin pong napalugit sa House Justice Panel? Hindi po, hindi naman po maantala, tuloy-tuloy lang po. Siya po iniimbitahan, hindi po bilang abogado ng ating Vice Presidente. Ang kanya pong partisipasyon kung bakit po siya iniimbitahan doon ay bilang ASEC po ba o USEC ng DepEd. So ito po ay hindi po saklaw ng attorney-client privilege. But just in case na hindi po siya dadalo, sapat na po yung ibang mga pinasabpina ho ninyo para mapag-aralan po ng Justice Panel? Sapat naman po lahat. Ito naman kanyang pagdalo dito ay para lang ipa-identify sa kanya yung mga dokumento na pinirmahan po niya. O pag hindi naman po niya ito dadaluhan, wala naman ako nakikita dahilan para ma-delay ito. Anyway, pagdating naman sa trial proper sa Senado, ay siya ulit muli ay iimbitahan. At dito, hindi na po pwede na hindi siya pupunta. Oo. Yan ay kung tutuloy po talaga sa Senate bilang impeachment court. Tama po kayo. Kung tayo po ay makakakuha ng 1/3 vote sa plenaryo. Okay. Sir, thank you so much again for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo, Representative Chua, sir. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Ang kinatawan magkakabombo ng 3rd District ng Manila, si Representative Joel Chua. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.